Mahilig ka bang magsuot ng mga ornamental accessories? Dito sa Calamba, Laguna, isang family business ang gumagawa ng hypoallergenic na artisan accessories na gawa sa clay. Export quality na umaabot sa Japan, Hawaii, Guam at Korea. Produktong Pilipino na export at artisan level. Dito sa kanilang factory, super relax lang, chill na chill ang kanilang environment. Okay naman po, masaya po, nakakawala po ng stress. Tsaka po, pag nandito po kami, para pong ano lang, naglalaro lang po, ganun. Parang baliwala po, hindi po kagaya na sa ibang company na talagang ang trabaho ay mabigat. Araw-araw silang gumagawa ng mga bulaklak na gawa sa clay. Produktong Pilipino na bumuhay ng maraming pamilya. At ultimo ang mga nagtatrabahong macho dito, proud na proud and confident silang gumawa at sinusuot din nila ito. Enjoy naman po ako kahit bulaklak naman po yung ginagawa, hindi naman po kabawasan sa pagkamacho natin kasi dito tayo kumikita. Umabot na sa 4 na dekada simula pa sa mga magulang nila. At ang mga taong gumagawa dito, andito pa sila simula 1991 at 1999 pa. 30 taon nang gumagawa ng mga bulaklak na hindi nauubusan ng ganda. At ngayon, papasok na rin ang 3rd generation para ipagpatuloy ang negosyong ito. 4 na dekada, 3 henerasyon. Isang bulaklak sa isang pagkakataon. Ito ang Renzi Handicrafts. Ako si JD Mapilis, nagbabahagi ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad. Dito sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Good morning po. Ako po si Cesar Renzi C. Banyes, 27 years old, and nandito po tayo sa factory namin ng Renzi Handicrafts sa bayan ng Calamba City. Bali, nag-i-start po ang product namin sa isang bloke po siya ng clay. Tapos, niroroll po namin siya dun sa roller para ma-flatten po and makuha yung tamang kapal ng clay para ma-mold po siya. And ayun po, yung sunod po na process doon, kinakat po namin siya sa mga hugis ng mga petals ng flowers. Pagtapos naman po ikat, imomold po namin siya para makuha yung mga veins, yung mga lines ng petals, and sunod na po doon ang assembly. Doon po, yung mga artist namin, ina-assemble po yung mga petals para po makabuo ng isang flower. Tumatagal po yun ng siguro 3 minutes to 5 minutes per flower. After naman po nun, after mag-assemble, ilalagay po namin siya sa oven, niluluto rin po namin siya. And paglabas po niya sa oven, dito naman po sa finishing, kakabitan po siya ng mga stud, kung ano mang earrings, kung bracelet man or necklace. Then after doon, punta po siya sa painting area. Doon po natin nakukuha yung mga detailed na kulay talaga ng mga flowers. Then after sa painting, balik po siyang finishing area para linisin naman po yung flower and doon na po natin siya ipapak. Yan. Sa kanilang production araw-araw, puro bulaklak. So for sure, walang stress dito kasi sa dinami-dami ng mga kumpanya na pwede nilang pasukan, ito lang po yung company na araw-araw ang sumasalubong sa kanila is mga flowers or sila mismo ang nagkikreate ng mga flowers para isang maging product line-up na iba't ibang klase ng mga accessories. Ano-ano po ba yung mga accessories ninyo? Earrings, necklace, bracelets, mga anklets, may mga clip earrings din kami, pang ref magnets, mga hair clips, mga ipit pang buhok. Tapos, ayun po, mga nakasabit sa cellphone, nagawa din po kami. Nice. May mga viewers siguro tayo na baka meron na nag-spark na idea sa kanila. Kung sila ba may sariling concept ng bulaklak na gusto nilang ipagawa at kaya niyong gawin? Yes po. Gumagawa po kami ng mga customized na kahit hindi flowers, kahit kung ano mang gusto nyong design.
Ito po si Ate Tina ang nagawa ng mga design namin. So, mahihayin si Ate Tina. I-atras mo nga yun, Tony. Siya po yung gumagawa ng yung cutter. Nakikita niyo po yung mga cutter natin. Siya po yung gumagawa ng Mga molders. mga molders po. May in-house artist. Opo, siya po talaga yung artist talaga. din. artist. Siya yung gumagawa talaga ng mga pang-samples. At syempre, I heard marami sa inyo dito na umabot na ng 29 years ang business ninyo or nasa 40 years na. 40 years na po, simula pa nung sa parents. Meron pa kayong staff dito na nasa 29 years na sa team. Ito po, si Ate Lisa, 29 Ayun, si years Ma'am na po Lisa. natin siya dito. Hello po, ako po si Elisa Canlobo. Nag-work po ako dito sa Renzi Handicraft since 1991. Bali, ako na po yung pinaka-matanda sa kanila. Pinaka-senior. Pinaka-senior. Malapit na po mag-senior. Ako po si Melda Velasco po. Pumasok po ako dito 1999 po. January 14, 1999 po. Ito po sa akin po, small hairpin po. Tsaka mini po yung ginagawa ko, yung ganito po. Ito. Ako po si Esmeralda Luna. Nagsimula po ako dito simula nung 1999 po hanggang ngayon po. Masaya po kami dito kaya po kami nakatagal. Matyaga po talaga kasi sa umpisa po mahirap po talaga siya. Pero pag matagal na, syempre gamay mo na po yung mga process ng paggagawa kaya okay na po siya. Ako po si Daina Redido. 3 years po. Nagmomold po. Ng petals po. Hairpin po. So next step natin, after nila i-mold dito yung mga shapes, saan naman ang susunod? Dito po tayo. Pagka-mold po, ito po, makikita niyo po, ina-assemble ni Ay, Ate kay Esme. ma'am. Yung mga maliliit na flowers, very intricate, At kailangan malinaw ang mata. And sir, ang mga produkto nyo hanggang saan na umabot? Sa iba't ibang bansa na po ang ina-export namin. Japan, Wow. Hawaii, Guam. Netong last year lang ba yun? Yung ate ko po, nag-bazaar po siya sa Korea, dala-dala yung mga products natin. Wow, ang galing, So, produktong Pilipino na makikita nyo pang Hawaiian talaga. So, sino mag-aakala na ang Hawaii ay nag-i-import sa Pilipinas ng mga ornamental type of accessories na hula-hula. Diba? Hula-hula. Puro bulaklak sila dun. Ay, bagay na bagay sa close-up nga natin, yung Instant Tony, yung kanyang accessories yan. Ayan. Isa po yung plumeria na hook earring. Yeah, parang si Maui pero macho yung katawan pero naka-accessories. Ang maganda po sa mga magulang ko, sobrang nakaka-inspire po sila talaga. Isipin mo yung kwento nila nung bata pa lang sila. Yung nanay ko, magsasaka lang po sila dati. Kapag tapos ng nursing, pero mas pinursue niya pa rin po mag-business. And isipin mo, dati magsasaka lang sila ngayon. Tapos nung kalakasan nila, 150 ang employees nila. Ganun sila kagaling mag-business, yung mga magulang ko. Kwento nga po ni Mami, sa mga bata sila, sinasama pa po siya ni Lola, papuntang Maynila, galing Batangas. Magtitinda po sila mga basahan. Ganun po ang kahirap ang buhay nila dati. Kaya kami, mga bata pa lang, namulat na talaga kami sa gantong parang business-minded na rin kami, paglaki. Pagluto naman po sa oven, ito na po ang kakalabasan. Yan. Ito po, mga luto na po yan, matigas na po. Flexible, kung masisira lang siya, kung masisirahin mo talaga. Yung mga ganito kaliliit, ilang oras lang siya naluluto sa oven? Ilang oras siya sa oven, Louie? 20 minutes lang. So, mabilis lang ang production. Mabilis lang po. Sa isang araw, gaano karaming mga accessories pwede nyo magawa? Libo po ang nagagawa po namin. Wow. Kasama na po doon ang production, pati hanggang pagluto. So, dadalawa lang po nakikita natin dito na makisig, si Sir, tsaka si Sir Mark. Papa ba? Opo. Yan, si Sir Mark. Ang isa dito sa pinakamahinhin daw. Ang kanyang department, ano pong department niyo, sir? Ginagawa niyo? Finishing. Sa finishing. Kayo yung nagkakabit na ng pang ponytail.
Kaya ayun, naputol ko. Nako, lagot. Reject na agad. Mangyalam pa kasi. Basa pa. Ayan. So, ponytails at saka mga clips. Kayo nagdidikit ng clips. Kaya, yan. Ganda, no? So, may kulay na rin. Pwede natin ipitin yan. Pang-ipit sa, ayan. Ayan, pwede rin, no? Diba? Bagay ba? Ayan. So, produktong Pilipino, proud na umaabot sa Hawaii, sa Guam, at Korea, Japan. And yan po yung mga bansa na mahilig din sila sa organic, no? Or mga hypoallergenic, mga natural lang na mga produkto. Simple, pero elegante. Sabi nga nila, what comes after simplicity is elegance. Tama. Ayan. So, si ma'am mo. Ma'am, ano po yung ano nyo dito? Ginagawa nyo naman? Nililinis po yung mga Oh. Mga extra kung ano po. Parang pinapolish nyo. Tinatanggal yung mga bukol-bukol. Minsan pagka namomold, may mga bukol-bukol din. So, kahit naluto na siya, pwede matatanggal, may scrape nyo pa. Yan. So, ang napaka-unique po dito is lahat po ng bawat piraso ng inyong produkto talagang handmade. Handmade po siya. Talagang craftsmanship. Kumbaga, artisan products Opo. ang inyong mga accessories. Kaya sa mga kababaihan, gustong-gusto nila yan, mga unique, lalo na pag nalaman nila na hypoallergenic at the same time is unique kasi handmade siya. So every details, every sample ng kanilang products talagang hindi po nanggaling sa isang molde lang tapos na. Marami pong mga proseso na isa-isa. Kaya ito, meron silang mga bawat department, may assembly line. Proud na produktong Pilipino. Gawang Pilipino. Magandang umaga po sa lahat. Ako po pala si Mark Kapagwan. Bali, since October 2022 po ako nagsimula dito. Bali, ang ginagawa ko po ay naggagawa po ng mga ipit. Ito po siya. Ipit po. And then, yung ponytail. Yan po yung mga ginagawa namin dito. Wala naman po. Enjoy naman po ako kahit bulaklak naman po yung ginagawa. Hindi naman po kabawasan sa pagkamacho natin yung natin. Kasi dito tayo kumikita. Marangal na trabaho po. Ako po si Anita Ramilo at na po ako, bali 15 years na po ako dito sa company ito. Okay naman po, masaya po, nakakawala po ng stress. Tsaka po, pag nandito po kami, para pong ano lang, naglalaro lang po, ganun. Parang bali wala po, hindi po kagaya ng sa ibang company na talagang ang trabaho ay mabigat. At ito po, okay lang, maluwan lang po. Hindi mainit. Ayos lang po. Ako po si Renato Luar Villa. Ano po ako dito? Maybe 15 years o coming to 16 years na. Nagtatrabaho ko dito sa Renzi Handicraft. Ito ay yung painting department. Ito po yung mga nagkukulay sa lahat ng mga galing sa production. Ito po yung talagang nagbibigay kulay sa produkto. Yung po gamit po namin yung vinyl pin po siya na hindi siya masyadong maamoy. Hindi siya maamoy, kahit mo siya, ibuga mo siya, hindi siya sa ilong, hindi siya masakit. Di tulad ng pintura sa bahay na pag ibubuga mo, ang sakit sa ilong. Ito kasi normal na pintura lang na hindi naman siya, ilang years akong dito, wala man ako naramdaman. Maganda siyang klaseng pintura. Order-based po kami ngayon ng export kay Hawaii, kay Guam. And sa local po, may umu-order din po sa amin galing sa UPLB po.
Kung gusto niyo po magpagawa ng mga accessories, earrings, necklace, bracelets, and kahit ano pa mga accessories, dito po sa Renzi Handicrafts, gumagawa po kami wholesale ng mga souvenirs. Ayun po, souvenirs and accessories. Renzi Handicrafts PH po. Search nyo na lang po. Kung gusto niyo po umorder. Don't forget to like and subscribe.